Ang kwentong tampok natin ngayong gabi ay mula sa isa nating masugid na tagapakinig. Natatawagin natin sa pangalang Mario. Naganap ang karanasan niyang ito taong 2010. Noong mga panahong nakatira pa sila sa Rizal. Ang lugar na kanilang tinitira noon ay masasabing tulad ng sa probinsya dahil na rin sa maraming puno at may mga bahaging bulubundukin pa. Idagdag pa na magkakalayo ang mga bahay. Si Mario noong mga panahong ito ay 13 anyos pa lamang at madalas siyang isinasama ng kanyang ama sa farm na pinagtatrabuhan nito doon malapit lang rin sa kanilang lugar. Pero may kalayuan ito kung lalakarin, lalo pa. At madalas na wala namang dumarang kaagad na tricycle. Kung kaya nga napipilitan silang lakarin na lamang iyon. Kung minsan ay tumutulong si Mario sa pangunguha ng mga itlog. Kung minsan naman ay tumutulong siya sa kanyang ama habang nagbabakuna ito ng mga alagang manok doon. Minsan, habang hinihintay ni Mario ang kanyang ama, pagkat uuwi na sila, ay bigla niyang nakita ang isang manok na nakalabas at lalabas na ito ng bakod. Kaya mabilis niya iyong sinundan at hinabol. Pero nagtaka siya nang bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Napakamot pa siya ng kanyang ulo. At nasabi sa sariling, napakabilis naman ng manok na iyon. Sa halip na tumalikod na at pabayaan iyon, ay nagpatuloy siya at sumut sa butas ng bakod na natatapalan ng makapal at nagtataasang talaiban. Nang makalusot na si Mario, ay bigla siyang nagulat at naapasigaw pa dahil sa pagkabigla. Nang makita niya ang manok na kagat-kagat na ito at nilalapa ng isang lalaki. Mabilis na sumuot si Mario pabalik at sumisigaw na tinawag ang kanyang ama. Maya-maya pa ay nakita na niya ang ama na papalapit sa kanya. At nang makaharap siya nito ay nagtanong kung bakit. Sinabi naman kaagad niya ang kanyang nakita pero hindi kaagad siya pinaniwalaan ito at sinabing baka naman aso lang ang kanyang nakita. Pinilit pa ni Mario ang kanyang amang tingnan iyon pero hindi na siya nito pinansin pa dahil sa nagmamadali na ito at gusto nang umuwi. Nang mga sumunod na araw ay kinausap ang tatay ni Mario ng kanilang bisor ukol sa pagkawala ng ilan nilang mga manok. Binalaan pa siya nito na itigil na ang ginagawa. Kung hindi, ay kanya umano itong tatanggalin. Na pinagbibintangan siya ng kanyang bisor na siyang kumukuha ng mga manok. Mga ngatwiran pa sana si Mang Edwin pero tinalikuran na siya ng kanyang bisor. Isang araw, nang minsang sumamang muli si Mario sa kanyang ama na si Mang Edwin, ay natuon ang kanyang atensyon nang kanyang mapansin ang isang lalaki. Natigilan siya at napatitig doon. Inisip niyang mabuti kung saan niya ito nakita pagkat pamilyar sa kanya. Lumapit siya sa kanyang ama at tinanong kung sino ang lalaking iyon. Sabi ng kanyang ama, bagong empleyado umano. Magdadalawang linggo pa lang ito sa kanilang trabaho. Galing daw ang lalaki sa probinsya, taga-Capiz. Kanila pangaraw itong biniro at tinanong kung walis raw ba ang sinakyan nito pagluwas. Nanginitian lang naman daw sila nito. Matapos ang gawain ng kanyang ama nung araw na iyon, ay umuwi na sila. At tulad ng nakagawian,
ay naglakad lamang sila mag-ama. Pagdating nila sa nag-iisang tindahan sa labas, ay nakita ni Mario muli na naroon ang lalaki at nagme-merienda. Nang mapansin sila nito, pagdaan nila, ay niyaya pa sila nitong humintong sandali at magmeriendang kasama niya. Pero, tumanggi na ang tatay ni Mario dahil sa lagi nga ito nagmamadali na makauwi pagkat hinahabol na mapanood ang paborito nitong basketball sa telebisyon. Nang nangangalahati na sila sa kanilang paglalakad, ay biglang napahinto si Mario na umapasulyap siya sa may gilid ng daan, doon sa may kakahuyan. Dahil sa nakita niya yung lalaki na naroon na at nakatayo, na tila ba hinihintay talaga sila. Nagtaka siya kung paanong nauna pa ito doon. At sa ayos nito, ay mukhang kanina pa itong naroon. At ang sama ng pagkakatitig nito kay Mario. Nang mapansin si Mario ng kanyang ama na napahinto siya sa paglakad, ay kinalapit siya nito at ginulat. Sabay tanong sa kanya ng bakit. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Mario. Sinabi na lamang niya sa kanyang ama na wala at may naalala lang daw siya. Nang ibaling niyang muli ang kanyang paningin doon sa kinaroroonan ng lalaki, ay wala na ito. Kinilabutan si Mario dahil doon. Hindi niya iyon maipaliwanag. Nang sumunod na araw, pag-uwi ng tatay niya mula sa trabaho, ay bagsak ang mga balikat nito. Halos hindi maipinta ang pagmumuka at hindi kumikibo. Hindi rin ito nagbukas ng telebisyon para panoorin ang paborito niyang basketball. Dahil sa hindi sila sanay na ganun ito, kung kaya hindi na nakatiis pa ang kanyang ina at tinanong na ito kung ano ang problema. Napailing na lamang ito at hindi pa rin nagsalita, na napabuntong hininga pa. Muling inulit ng kanyang ina ang tanong nito kay Mang Edwin. Talagang hindi siya nito tinantanan hanggat hindi nagsasalita. Hanggang sa mapilitan na ito at magtapat ukol sa kanyang problema. Sinabi nito wala na raw siyang trabaho. Tinanggal umano siya ng kanilang bisor. Nang marinig nila iyon, kahit sila man ay pinanghinaan, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig na sinabi ng haligi ng tahanan. Laking panghihinayang nila pagkat isa si Mang Edwin sa pinagpipilian upang ma-promote bilang isa na ring bisor. Matagal na panahon na rin kasi itong empleyado sa kumpanya. Binata pa lamang ito ay doon na ito nagtatrabaho. At hindi matatawaran ang kasipagan at katapatan nito sa kanyang gampanin at kumpanyang pinapasuhan. Nang mag-usisa pa si Aling Meldy na nanay ni Mario, ay sinabi niya Mang Edwin ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Nang marinig naman iyon ni Mario, ay hindi na rin ito nakapagpigil pa at sinabi ang kanyang saloobin. Sinabi niya ang dahilan ng pagkawala ng kanilang mga manok ay yung kanyang nakita. Sinabi pa niya sa ama na sana ay paniwalaan umano siya nito. Pagpapatuloy pa ni Mario ay kilala niya kung sino mismo ang gumagawa noon. At nang tanungin siya ng ama ay sinabi niyang yung lalaki na bagong pasok sa kanilang trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Mang Edwin nang marinig ang ipinagtapat sa kanya ng kanyang anak. Napasalampak si Mang Edwin sa luma at punit-punit nilang sofa. Napahawak siya sa kanyang noo at agad na napaisip. Wala ni isa sa kanila nagsalita. Nakakabingi ang katahimikan na iyon. Ilang sandali pa
ay bigla na lamang tumayo si Mang Edwin at tinungo ang pinto. Nang tanongin ito ni Aling Meldy, ay sinabing may pupuntahan lang siyang sandali at nagmamadali na itong lumabas. Dumaan ang ilang oras. Tapos na rin kumain si Aling Meldy ng hapunan. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. At nagising na lamang nang makarinig ng mga boses na nagkakaingay. Pagbangon niya ay napatingin siya sa kanilang orasan. Mag-aalas 4 na pala ng madaling araw. Pagbukas niya ng pinto ay eksakto namang nasa harapan na si Mang Edwin at mga kasama nito. At nagulat pa si Aling Meldy nang makitang kasama rin pala si Mario na sumunod pala ito sa kanyang ama. At masaya nitong ibinalita sa kanyang nanay na maayos na umano ang lahat. Makakabalik na sa trabaho si Mang Edwin. Dahil huling-huli nila sa akto ang ginagawang paglaban ng aswang sa mga alaga nilang manok sa farm. Pinuntahan kasi ni Mang Edwin ang mga kaibigan at katrabaho. Humingi siya ng tulong sa kanila ukol sa kanyang hinaharap na problema. At kanilang pinuntahan ang farm ng palihim. Nagmatsyag sila at matyagang nag-abang. Pinangawakan ni Mang Edwin ang sinabi ng kanyang anak na si Mario ukol sa nakita nito. Pero nakakagulat pa ay hindi yung bagong pasok ang kanilang nailawan, kundi yung mismong bisor na nagtanggal kay Mang Edwin. Bagay na hindi naman na nakakapagtaka. Dahil sa tsuhin ito nung lalaki na nakita naman ni Mario na siyang lumalaban ng manok nung minsang isama siya ng kanyang ama. At dahil sa pagkakabisto nila ay sigurado umanong hindi na iyon babalik pa. Sabi pa ni Mang Edwin, ni kunin nga siguro ang mga gamit nito ay baka hindi na nito gawin pa dahil sa sobrang kahihiyan. Mabilis itong nagtatakbong palayo ng kanilang maabutan na nilalapa ang mga manok doon sa farm. Sinubukan pa nila itong habulin pero lubang mabilis. Kaya tuwang-tuwa naman si Mario dahil sa napatunayan niya sa kanila na tama siya. At kanya nang natubos ang sarili mula sa ama dahil sa mga nagawa niyang pagsisinungaling noon. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.